Ayan guys, good morning, good morning. Ayan, time check tayo, 9 a.m. At ayan, nandito tayo sa barangay guys. At yun nga yung pinatawag tayo, no? Dito sa barangay. Ayan, at may nagpabarangay sa atin. Ayan, may nagpabarangay po sa atin. At ayan, no? Ayan yung nagpabarangay sa atin, no? Ito, no? Ayan sila, Rhea. So, tara po guys. Nandito tayo sa may barangay. Yung ano, sumbungera. Marites na sumbungera pa, kaya may papabarangay natin. Umirma ka dyan. Sino ba talaga nagreklamo mo? Si Mr. J daw. Si lahat kayo. Okay na. Damay-damay na to. Nandito tayo sa barangay Alawihaw. At nabarangay po ang lahat ng nasa Vloggers Village. Lahat ng nasa Vloggers Village ay nabarangay. Ay, rinig ko Lovers Village. Lovers Village. Oh, okay yun Lovers Village. Yun ang rinig ko eh. Oh, Lovers Village. So ayan guys. At may pinatawag tayo, may hearing. Ano admin, bakit ba tayo pinatawag? Maingay daw kasi si Mr. J may nagreklamo. May nagreklamo kayo Sir J? Video. Reklamo din ako sa inyong kasawa. Nag-aaway, narinig ko. Naririnig mo pag nag-aaway mga mag-asawa? Ibang awa yun. Yung awa daw. Puro ya lang yung puro ya. Ya. Bawal maging Umirma ka dito. Gusto na natin sa tupir. Ayun na. Ano, Nelson, alika na, pasok ka na. Ito yung nagpabalangay sa atin, no? May nagpabarangay sa'yo. Oo. Ayan si Ray. Ayun nga, nagpipirma na. Ayan, Pirma na ako. Nag-file na ng reklamo. May ano ka dito. May babayaran ka sa akin. May babayaran ako? Danyos perwisyo. Ayan, ayan ang si Nelson. sa atin lahat. Hindi, ito. Ayan na lang. Ayan pa, oh. Meron na. Ay! Ay! Sabi mo nga, bakit ako naging F dyan? Dapat M ako? Wala na naman. Nandun na ba tayo? F daw ako dyan. Babae pa naman yung pangalan niya. Charlene. Tatay. Hindi kayo ba? Ito po guys, yung mga nireklamo nandito na. Nandito ang mga nireklamo at mga nagreklamo. Sino ba ang nagreklamo? Bakit wala? Siya nga nagreklamo eh. Si Agol. Kung tayo wala, siya nagreklamo. Kasi nagreklamo. Siya yung irinig ko. Ayan na si Kap. Ano, ito na siya, pasok na kayo. Ayan po si Kap. Kasi doon sa conference room, may Boy, ikaw na lang kulang dito sa barangay. Nireklamo ka namin. Nireklamo ka Taka na namin dito dito. kayo na. Kasi pag pumatok ko sa pangalawang sa second floor, nakitang-kita Kasi, Ikaw, sabi mo, ikaw pa naman yung may second floor na bahay. Wala ito na second floor. Sige tayo. Ayun na. Ayan na si Kap, ayan na si Kap oh. Ay, Agol, pumunta ka dito. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Gandang umaga po, Kap. Sa barangay ko, dito sa Puruno po. Ngayong araw na po ito, nakisipin tayo para padating pa lang po yan. At least, ang kagandahan may papadating. Ay, sa Ay, isa po sa requirements para sa isang proyekto ng gobyerno ay yung tinatawag na public consultation. Kasi baka may maapektuhan o baka may reklamo. So prior niyan, ang Consultation. At kayo po yung recipient niyan. Okay. Ano po? Actually, ang sa akin doon sa yung ang una talaga naka-program sa akin doon sa yung nagagawa na ngayon, yung ongoing. Napakasorti natin at kay may ganitong pagkakataon. So, ulit, magandang umaga. Bibigay ko kayo sa taga-planning, ang ating engineer, bata-bata, gwapo. Yun oh, gwapo talaga. Gwapo talaga, gwapo. Kaya siyempre yung mga simento ang nakasada natin. Taga DPWH. Ayaw mo project yun sa inyo. And about yung sa pagtayo nyo ng village. Tayo na kayo. Apo. Ako
ako ay bilupa, tinatayo na nila ang bahay niya. Yun. Kapitbahay natin si Kap. Meron akong loob dyan. Ano lang? Sorry ko alam ang black kasi nasa harapan lang. Kapitbahay pala natin si Kap. Ako naman, sa akin nagpaalam, wala ka naman. Kung ako sa tago. Dapat sa unahan. Wala rin unahan. So, nasa unahan pa ako. So, engineer. Yun, si engineer. Engineer. Nelson. Kinikilig. Moses Dimas from DPWH sa District Engineering Office, Planning and Design Section. So kami po is from Environmental, Social and Right of Way Unit. So kami po yung gumagawa, nagkakandak ng mga consultation meetings every time na may project po si DPWH sa kanila. So ang purpose po, bakit kami nagkakandak ng consultation ng mga DPWH, una po para ma-inform si barangay at yung mga residente natin na magkakaroon ng project sa DPWH. Pangalawa po, ginagawa namin ito during planning stage. Sa ganun po, makuha natin yung mga feedback and mga comments, mga recommendations and other concerns po ng mga locals natin. Sa ganun, makonsider po natin habang ginagawa yung planning or yung plano ng project natin. So ngayon po, dito kami para i-discuss po, actually dalawang projects po ito. Isa po is, pareho po silang roads, ano po? Yung isa po is rehabilitation at yung isa po is concreting. So ito po is lumabas dun sa unang lista ng projects natin for 2027. Yun po yung tinatawag na National Expenditure Program or yung NEP. So last August 11, lumabas na po yung NEP and kasama po yung dalawang projects na ito sa mga listahan ng projects po na lumakas. So ano po ang mangyayari after NEP? Bali after that, kapag lumabas na po yung NEP, may mga listahan na tayo ng projects. Ang sunod po is deliberation po sa Congress ng mga projects. And kapag na-approve po ng Congress, doon na po siya magiging HGAB. And after po noon, tataas sa Senate, magkakaroon tayo ng BICAM. And then kapag na-approve na po, for signature po ni President natin, yun na po yung tinatawag natin na General Appropriations Act or GAA. So ngayon po sa NEP, bali, hindi pa po sure na talagang andyan yung project. Pero as early as now, nag-start na po kami ng process, gumagawa ng plano, ng programs and consultation meetings. And then kapag napirmahan po ni President yung General Appropriations Act natin, that's the time na sigurado na po andyan na po yung pondo ng project. So ang GAA po is usually lumalabas late December ngayong 2026 or early January ng 2027. Ganun pa man, maganda po na dito pa lang sa NEP is lumabas na po itong mga projects natin, road projects natin dito sa Barangay Electrica. So bali, unahin po natin is yung isang project natin, Concreting o Barangay Road, Purong Puno, Barangay Alawihaw, Daet, Camarines Norte. So ito po, naka-specify po sa title natin na Purong Puno, Barangay Alawihaw. So kami po ay hindi namin pwedeng ilipat dito sa ibang purok, sa ibang barangay, kundi dito lang po sa Purong Puno, Alawihaw. So nabanggit po ni Cap na ang una po na target namin na location is yung dun sa ibasada sa may Purong Puno, starting from Nia Road and papasok. Pero may ongoing na po ngayon at patapos na po ata by LGU. So ngayon po, ang ano namin, kundi po pag-coordinate agad sa amin si Cap na may na-propose po agad siyang ibang site na pwede nating paglipatan ng project. So yung budget po or yung cost po ng project natin for that specific project is 9.850 million. So 9,850,000. So bali yan po is hindi pa na survey, bali naka-schedule pa lang po ang survey namin sa mga susunod na araw. So maganda po na ngayon pa lang dito sa consultation, yung mga concerns po ninyo is maibigay nyo na sa amin. And yan naman po is naka-note sa aming minutes na sa ganun pagbalik namin sa office, may relay po namin dun sa platter dun sa gagawa ng plano ng project. So bali, since ito po ay concreting, ibig sabihin po gagawa tayo ng kalsada. So typical po namin na width for concrete road is 5 meters po. 2.5, 2.5. So if mas lalapit pa po tayo doon and paboraman po sa inyo, yun po ang ano namin, pwede namin consider. Or if 2.5 is yun na po yung pinakakaya and may mga bahay na pong maapektuhan, if mag-expand pa, dun lang po kami sa 2.5. So yung isa rin po yun sa i-consider namin or i-discuss natin ngayong consultation meeting. And then, during survey naman po, ano po, is makikipag-coordinate po si DPWH dito sa barangay and if may mga residents po na nandun sa area during survey, is mag-coordinate din po sa inyo. Nasa ganun po, is malaman natin ito yung alin part, alin specific area dun sa Purong Puno, yung palalagyan natin ng kalsada. So may map kami po dito, may ulit na map. So nabanggit ni Cap, bali yung initial po namin na target is ito sana.
Pero ginagawa na po ng LGU. So sinadjust po ni CAP na ito na lang po mga interior roads natin dito sa loob since yan po is develop na, subdivided na. Hindi na lang po yung lalagyan natin ng kalsada. Hindi ka. Ayos. Opo. Thank you. So bali, ang isa po sa concern din namin, binabaha po ba dito sa area po? Number yun, wala pa ba? Wala. Kasi wala pang bagyo na dumaan talaga yung si Uwan time na yun. Di ba marunong hangin yun, hangin si Uwan, so hindi bumaha doon. Putik lang talaga. Pero mas maganda kung may ano. May draining. Kasi po ang budget natin is nasa 9,850,000 lang po. Ano po? Bali, parang hindi po Kasama. accommodate yung drainage natin. Pero siguro po if ever may mga area portion po tayo na kailangan natin lagyan ng mga culvert nung sa ganun yung tubig po is pass and through pa din, hindi mabablock yung tubig natin sa isang side. Pwede po natin i-ano yan based po sa survey natin na ikahanap. Bali, ngayon po, if ever po may mga puno pa po ba dito sa area? Wala po. Malinis na po siya. So if ever, discuss ko na rin po, if ever may mga puno po tatamaan sa project si DPWH, bali si DPWH po ang nagpa-process po ng tree cutting application and ng tree cutting permit sa DNR. So ang nangyayari po is papa-inventory po namin yan, inventory ni DPWH kasama si DNR, and then mamarkahan po ni DPWH and ni DNR yung mga punong tatamaan. Katulad po nung dito sa may along kalsada natin pa San Vicente, yung mga puno po kayo dyan makikita na may mga kulang pintura. Ibig sabihin po, tatamaan po yun ng project. So si DPWH po mag-a-apply ng permit, and then pagdating po sa pagputol, si contractor po, and then turnover po namin sa DNR. So si barangay o si mga residente, gusto i-request yung puno na naputol, pwede po nilang i-request kay DNR. And then, katulad po ng ibang mga projects natin, meron po tayong tinatawag na community-based employment program. Ano po? So, during implementation, 30% po ng labor force nung kailanganin para sa project is manggagaling po dito sa Barangay Alawitaw. So, yung mga gusto pong mag-apply as laborers, mga workers, pwede po magpalista kay barangay, and then kapag nagkaroon po ng pre-construction meeting, kasi magkakaroon po ng pre-construction meeting. So, before po mag-start yung implementation, may pre-construction meeting kasama na si contractor and then yung project engineer na assigned from DPWH, pwede po nila ibigay yung lista kay contractor na sa ganun mo-consider po yung mga tao gustong mag-apply po as laborers. So yung mga, ano lang po, mga unskilled, yung mga skilled workers po, mga engineers, assigned na po yung contractor. So bali, may binigay na din po sa amin si CAP po na parang deed of donation po na bali ito po yung kailangan din namin kasi meron po kaming Department Order number 229 na nakalagay po doon na kapag ang project po is local roads, hindi po pwedeng mag-acquire ng properties sa DPWH. So hindi po namin pwedeng bilhin yung mga properties po na affected ng projects kapag yun po ay local roads. Pero kapag mga national road projects po katulad ng diversion roads, bypass roads, widening, that's the time po na pwede kami mag-acquire ng property. Katulad po ng dito sa Daet Mercedes road link, dito po sa may boundary ng Basod hanggang sa may Mercedes, ongoing po ang process ng pag-acquire po ng property na pagbayad dun sa mga affected na developers. But since ito pong dinidiscuss natin projects, local projects, hindi po kami allowed na mag-acquire ng property. So dahil na rin po, upon completion, turnover po ito sa concerned local government units or sa barangay po, since sila po ang end user po. So, may concern po dun sa isa nating project dun sa Purukunan para po may note natin. Actually, kanina, prior ng aming meeting, hindi natin, nagpusap-pusap kami ni Sir yung nakasal sa ano, kung pwede daw yung solar. Kumbaga, Yung poste. Bali po, most road projects naman po namin is may kasama pong solar lights po. Yung meron. Yung kaya tao, yung tubig ka. Nawasa ba? Ayan mo, ako naman yan. Mamaya tayo. Sagot ba yan? Sir, kasama po ba yung tulay doon? May tulay kasi doon. Sa Pedro. So, doon May wala. alam mo, May... pag-usapan natin yung mamaya. Punta lang tayo sa ano po. Dito lang tayo sa... Pasada. Kasi ito lang ang concern. Pasada. So wala nang ano po, wala man nang
kontra. Ay, wala po. Siyempre, walang kontra. Masayang-masaya kami. Kasi, Ayun lahat, ano? Sangayon lahat. gusto talaga namin. Nung last year kasi, Maputik. kami doon. Sasakyan kasi ay. Napakaswerte nyo, di ba? Oo nga po. Yes. Talaga. Anyway, pag-usapan natin mamaya. May meeting tayo. Pag wala na si DPWH. Malalaman niya yung mga plano natin. Yung mga programa ng barangay, malalaman niya. Nasamantalang ako naman ang magpo-program noon. Kaya ngayon, after nito, may consultation pa rin tayo. Pero barangay project na yun. Kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, ay wow. O sige mga engineer, President. Wala na lang kontra. Ang nagandahan po, para sa inyong kalaman mga kabarangay ko, prior niya, last year pa, actually, ayaw ko man magkano, kaya gusto ko nga sanang wala na nakarinig. Walang inarinig ng taga-DPWH. Pero hindi man yung hindi man mangyayari kung wala man inisyatibo na tao. Ayaw ko masabi. Kung ang trabaho namin yan, trabaho namin yan ng mga barangay official o ng local official para meron sa nangangailangan. Ano po? So, inuna ko kagad ang date of donation. Kaya may hawak na engineer, ang magandaan, nag-donation na agad yung may-ari ng lupa. Hihingan ko na yan. Hihingan ko kaagad dahil alam ko, sabi ko, may usapan na kasi kami kung saan galing yan at paano pa yan. So, President Engineer, kung next project naman tayo. Bali may dagdagan ako po dun sa nauna ng project. Ay, sige. So, kahit may nabigay naman sa aming deed of donation po si Kapan po. So, maganda po yun. And then, in addition to that po, may papapirmahan din po kami ng mga permit to enter po din sa mga may-ari po, mga residente po, peaceful dun sa area, yung mga ari ng bahay. Bali, itong permit to enter naman po is proof lang namin na pinapayagan niyo po kami kapag mag-survey po, kapag magkakandak ng take out or kapag during construction na po. So ito naman po is hindi naman kahulugan na kinukuha po namin yung property na para lang po walang issue ng trespassing sa site po namin. At least may hawak po kami kung permit to enter. Proof po na pinapayagan nyo kami pumasok dun sa area during construction po. And then, ano na lang din po, during implementation po, kung if ever po may mga concerns po kayo, may mga problema po na-encounter during, may mga na-observan po kayong problem during implementation, i-report nyo lang po sa barangay, nang sa ganun po si barangay is may relay po sa amin sa office, nang sa ganun matap po namin yung project engineer na assign and mabigyan po ng action. And then, before nga po mag-start yung implementation, may pre-construction meeting pa po. So, if ever po may mga concern kayong hindi pa naisip ngayon, and naisip nyo sa mga susunod, pwede rin mo i-raise during that meeting. Daldal ng daldal. So, Daldala ng yung permit to daldal. enter po is ibibigay po namin sa inyo. If mapermahan niyo po ngayon, okay po, or hindi pa po, pwede nyo naman po i-submit dito sa barangay. Sa barangay na lang pinag Then, proceed na po siguro tayo sa next project. Bali, yung next project po natin is rehabilitation of Nia Road, Alawihaw, Pumalintaan, dahil Talisay, Camarines Norte. So, bali, ito po mismo ang Nia Road natin sa may tapat ng barangay, papuntang Kalintaan. So, may mga portion po dyan, based sa initial inspection po namin, may mga portion po dyan na medyo, ano na po, sira-sira na. So, yun po is re-rehabilitate natin. And then, kasama po dito yung barangay Kalintaan, so may separate consultation na po kami sa Kalintaan. So, ito po is rehabilitation lang. Bali, kung ano po yung existing na kalsada, i-remove namin and then i-replace po. So, wala po kasamang widening ng width ng kalsada. So, rehab lang po. And then, installation po ng mga safety features like street lights, if kailangan po, and then yung mga guardrails po sa gilid. So, kasama po yun sa magiging scope ng project. So, katulad po ng isang project, yan po is for survey pa din po sa mga susunod na araw. So, makikipag-coordinate na lang po kami sa barangay kapag magkakandak po ng survey. So, same po, if may trikati, if may mga punong tatamaan, ganun din po ang process ng DPWH. And then, same po din sa mga gusto magtrabaho for the project, 30% po ng labor is kukunin po dito sa project. So, yung amount po nun is 20 million and yun po. Bali, may wala din po ang permit. Oh, yeah. Saan ba yung engineer? Para sa kanila. May mga iba pa pong concern or may mga tanong pa po. Pwede na po. Bakit dito sa project lang na ito, pag-usapan natin yung
light and the tubig.